Mas nadagdagan pa ang mga nagrereklamo laban sa Prime Water Infrastructure Corporation dahil sa umano'y hindi maayos na serbisyo nito. Ang detalye sa balitang pambansa ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Common words na naaater ng mga tayabasin po pag nawawala ng tubig, namutol na naman, mabagal magbalik ng tubig. May reading, may bill, kahit walang tubig. Sad to say, ito yung iba nating naririnig, crime water tawag nila. Ganito raw ang karaniwan at matagal ng bukang bibig ng mga tayabasin dulot ng palpak na serbisyo ng Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar. Nakakalungkot man, pero kahit ang tayabas ang isa sa source ng tubig, wala pa rin sapat na supply na dumadaloy sa mga kabahayan doon mula sa linya ng Prime Water. Ang tugon ng pamamalukal, magrasyon ng tubig sa 33 barangay na hindi na sa serbisyuhan ng tama. Salamat na nga lang sa bundok balahaw na pinanggagalingan ng tubig na ipinamamahagi ng LGU. Si Kuya Jesse, pati paliligo, pinoproblema. Hassle nga po, gawa nung ililigo mo na wala lang tubig. Bukod dito, sasalubong pa sa kanya ang mga pinagkainang hindi mahugasan. Nito lamang Marso, lumabas ang Resolution number 24-03 na naglalaman ng pre-termination ng Joint Venture Agreement sa pagitan ng Prime Water at Quezon Metropolitan Water District o QMWD. Sa naturang resolution, isa sa dahilan ng pre-termination ang dissatisfaction ng concessionaires ito at ang kawalang tugon ng Prime Water sa problema sa tubig. 2018, nang pinirmahan ang joint agreement sa loob ng 25 taon at ngayon tumatapok pa lang ito sa ika-7 taon, lahat dismayado na. Ang tanong ng marami, ito na ba ang simula para mapalis na ang Prime Water sa Tayabas? Mula Radyo Pilipinas Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Balitang Pambansa.